Ginagawa mo. Hello mga repa kong mga kabikeries, welcome back to my channel. So kasalukuyan na naman po akong nasa MacArthur Highway kasi pupuntahan ko po ang isa sa mga sikat na tourist spots sa Davao City, ang Eden Nature Park na matatagpuan sa Barangay Turil, Davao City. So tara na at samahan niyo ako sa aking vlog and enjoy the show. Sorry nga guys, medyo hindi gaano mainit ngayong araw, ano? So saktong-sakto pa rin yung ating pag-vlog. So time check is 2:45 na ng hapon. So syempre kasama natin si Peggy at yung ating best friend na nagbibigay ng direksyon, si Waze, ano? So sinusundan uli natin si Waze kung saan niya tayo ituturo. So dito ako dumaan guys sa MacArthur Highway kasi yung dati namin dinadaanan yung papunta, yung shortcut, yung nadaan ka sa PCA or Philippine Coconut Authority ng Davao. Ano, kasulukuyang ginagawa ngayon. So naghanap ako ng alternative route. So dito tayo itinuro ni Waze, ano. Parang medyo malayo yung distance na to kaysa dun sa shortcut. Siyempre shortcut nga eh. So tingnan natin kung gaano kalayo to, no. Kasalukuyan naka-on yung Strava ko ngayon. So susukatin natin yung ating distance na naipadyak magmula dun sa Intal. So kanina tinignan ko sa mapa yung distance papuntang Eden Nature Park magmula rin sa bahay. Ano sabi is 25 kilometers, ano. So balikan 50 kilometers. So sana naman di tayo gabihin. So malapit lang siya, pero yung sa Eden Nature Park kasi medyo elevated, ano. Kaya expected natin na medyo paahon yung kanyang mga ruta. Sabi ni Waze, after 310 meters right turn tayo dyan. So ngayon ko lang napansin, ano, meron pala speedometer to si Waze. So takbuhan natin is nasa 20 kilometers per hour. Uy, putik dito. Lumampas pa. So yun, naka-right turn na tayo. Lumagpas pa tayo ng konti, ano. I'm so sorry, hindi ko talaga familiar yung ano na to, area na to. So left turn daw tayo dito. Kaliwa, wakali, para right. Parang hindi ko gusto yung kadiliman na bumabalot dun sa may unahan. Sana di na maumulan. So naalala ko na tong dito, no. Parang dito yung daan namin nung nakaraan. Pinagpunta kami nung Tago na kainan. Doon din malapit sa Eden. Pero iba yung way nun, via Tagurano, Kilati Road. So ito na. Ito na yung papasok ng Eden. Itong kaliwa na to, itong Wakali. Yung tumbok dyan, yung papuntang Tagurano. Ayoko dyan, dito ako. So dito sa Eden, sabi-sabi nila, medyo banayad lang yung ahon. Ahon naman talaga. Hanggat makarating ka ng Eden, pero dito
talaga yung katulad dun sa kabilang sa kabilang way. Pero siyempre masusubukan yung gano'n ba talaga yung ahon dito. Tingnan lang natin. So magmain lang tayo sa gearing natin, hindi naman tayo nagmamadali ng masyado eh. Punti lang. Kasi yun nga, medyo may dilim na yung kalangitan, ganda rito. Presko. So naalala ko dito yung dumaan kami rito. Naalala ko to. Itong medyo konting ahon na to. Ahon to rito guys. Tayuan. Bungad pa nga lang eh. Ahon na. Ahon nga. Lakas ni Kuya time check. Alas 3 Gs. So umpisa pa nga lang guys. Tala nakakaingal. Makahon. Speed natin bumagsak na 7 km/h na lang. So nakikita yung tomb na yan, 1529 kilometers magmula kilometer 0 yun dun sa Manila, sa Luneta ba yun, yung park na yun na may tomb dyan ng kilometer 0. Ang ahon dito, hindi pala biro yung ahon na yun. Domestiko na yan, mukhang recovery sana naman. Grabe rito. Lawit dila ko dito guys. Napakatindi ng ahon. Malapit na lang eh. 7 kilometers na lang yung Eden Nature Park. Tatsagayin ko na lang to. Nag-rate tayo ng 6 kilometers per hour also. Ngayon is 3:20 na ng hapon. So makakarating tayo dun approximately 5 o'clock. Sa rate natin na to. So blessing in disguise rin yung pag kulimling ng langit kasi po napakainit ko tong inaakit to ngayon ako. Malamang puro tukod na tayo. So far di pa naman tayo nakakatukod. Pero feel ko malapit na akong tumukod. Paano masabi? Tingin lang tayo sa view na napakaganda. Napaka-green ng nature dito guys,
A few moments later. It was at this moment that he knew. He fucked up. See. Nga guys, oh, nalaglag si Peggy. Ang lalim pa naman yung pinaglaglagan niya ito. Buti na lang di nasira eh. Talagang matibay ito si Peggy, ano. Bakal kasi ito guys. So far okay pa naman si Peggy. May galos lang ng konti pero okay pa yan. Arangkada pa yan. Sorry Peggy. Sorry. Doon kasi nilagay guys, oh, dito. Out balance siya kasi madulas, medyo madulas tong may ano eh. May mga lumot ito, oh. Talagang matibay to si bike ko na si Peggy, pero nga lang yung disadvantage is talagang napakabigat, ano. Kaya hingal na hingal ako dito sa pag-ahon. So yan, oh. Yan yung inahon ko kanina. Yun po yung pupuntahan ko. Ang layo pa guys. Nasa 7 km pa. So yun, magpapahinga lang muna tayo ng konti rito, ano. Habol muna ng hininga sa pagpatuloy natin. So time check is 3:35 na ng hapon. So maaga pa. Hindi pa tayo gagabihin dito. So kayang-kaya. Mamaya uli. May konting recovery dito. Konti lang. So ito, yung diskarte ko dito is sinaside ko yung sarili ko eh. Sinasabi ko, malayo pa. Sobrang layo pa para yung mindset mo. Focus. Ano pa, medyo malayo pa yung papadyakin mo. Kaya hindi ka mag-expect na malapit na. Para yung utak mo is parang i-push pa niya yung katawan mo na pumadyak pa. Kasi ang layo mo pa eh. Layo pa, nasa 1,000 kilometers pa ako. So pagkalaglag ni Peggy, akala ko may nasira eh. Kinabahan ako. Putik, di ako makakauwi niyan. Ang dilim ng langit. Huwag naman sana tayong abutin ng ulan. Yun yung pinagdarasal ko sa mga ano yun. Siyempre, makaabot din naman tayo dun sa ating destination, no? Dun sa Eden Nature Park. Enjoy na lang natin yung mga magagandang tanawin, no? Nice. Nag-cheer pa yung isang rider sa atin, no? Shoutout sa'yo, kuya. Sakit na ng wet packs ko. Yung nga pala guys, ano, pagpasensyahan nyo na yung mga kuha ng aking action cam. Medyo talagang maalog, shaky talaga. Kasi wala kasi itong anti-shake application, no, sa camera nya, camera mismo. So given na talaga na malog to. So nagbabalak akong bumili ng bagong camera, pero wala pa talagang budget eh. Kaya kapos na kapos. Kahos. Sabi sana kung may mag-sponsor eh. Sana all! Saka naman may mag-sponsor. So yung target ko is yung OSEC S9R. Ang ganda ng review niya eh. Tapos napakalinaw ng kanyang audio.
Kaya saka yung kanyang video quality is pwede makipag-kompetensya sa GoPro, no? GoPro 7, Hero 7. Yun ang ating target. Sana makapag-ipon tayo para makapagbigay naman ako ng medyo high quality na mga videos and saka magandang audio sa inyo, no? So kwentuhan lang muna tayo para hindi ko mapansin yung ahon, ano, na pinagdadaanan ko ngayon. May naghihintay pang isang ahon doon, medyo mataas. Medyo mataas to, guys. Pero kakayanin ko to. Kaya yan. Kaya. Gamit lang talaga tayo ng gearing, ano. At least di na tayo tutukod. Kasi mas nakakapagod maglakad habang tinutulak mo yung bike mo, guys, no? Mga repacol kung mga kabikers dyan, mas nakakapagod yun. Naglalakad ka tapos tinutulak mo yung bike, doble kasi yung naano mo na effort sa paa mo. So mas mainam na sakyan mo yung bike mo tapos dahan-dahanan mong pedalan. Kasi based on my experience, ganun eh. So yun, normal na talaga na medyo kapos yung inaw rito sa mga area to kasi bundok na to eh. Hindi ko alam kung ano na yung elevation natin, pero medyo mataas na to. Medyo yung oxygen dito is medyo mababa kumpara dun sa dun sa kapatagan, ano. So may recovery ng konti. Yan. Ay. Ahon. Tapos konting ahon uli. Tapos may recovery pagkatapos nyan. Konting recovery. So time check, alas 4 na ng hapon. Sinukuyan pa rin natin inahon tong Bayabos Road papuntang Eden. Siguro recovery yung tapos ng ahon na yan. Kunting recovery. Medyo pangit yung kasada dito, guys. Tutuklap na yung mga semento. Yung parang naging gravel na siya, no? Asfalto pala, I mean. Hindi ko alam yung gradient dito, guys. Wala akong instrument na para sukatin yung gradient ng inaahon ko ngayon, no? Maya i-search ko sa internet kung ano yung pinakamataas na gradient dito. At pagkatapos ng ating masusing pagsisiyasat at pananaliksik, hindi ko nahanap yung kung gaano kataas yung pinakamataas niyang gradient, ano. Pero ayon kay Strava, yung kanyang average na gradient is nasa 7.2%. So dito tayo sa Barangay Hall ng Bayabas, ano. Kalain mo yun, nakaabot tayo rito. Ang galing! Ang galing! Water break muna. So yun na, water break muna tayo, guys, sa pangalawang tukod ko ngayon. Yan. So sinilip ko si Waze kanina, mga 3 kilometers na lang at nandun na tayo sa Eden Road, ano. So konti-konti na lang.
Yan, konting padyak na lang at abot na rin tayo. So time check, alas 4:15 na ng hapon. Pahinga lang muna tayo ng konti. And maya maya is papadyak ulit tayo. Nandun pa ako papunta. Konti na lang at makakarating na rin tayo. So far may dalawang tukod na tayo, no? Dalawang tukod. Okay lang yun. At least feel na feel ko pa na kaya ko pa, no? Wala naman tayo napipil na medyo nagka-cramps yung paa natin, no? So okay lang tayo. Goods pa to, goods. Kabuyan. Kabuyan. Kabuyan mag-bike eh. Kasama hostisya eh. Ginusto mo yan eh. Mutas marang eh. Talamig sa marang. Lamig dito guys. Sarap na sa imoy ng hangin. Di baling nakakahingal. Presko naman eh. Bawi rin. Ito Eden. Oo. Tanong ako ng bata. Saan daw pupunta? To the moon. Gunggong! At yun, since feel ko na mukhang nauubusan na ako ng lakas dahil sa mga ahon, yun, sumaglit muna ako sa tindahan at bumili ng merienda. At sakto, wala na rin laman yung aking mga lagayan ng tubig, so bumili na rin ako at nag-refill. So for the information and knowledge of everybody, ang Eden Nature Park pala ay may elevation na 3,000 meters above sea level. So kaya pala hindi na nakapagtatakang malas pag nako sa ride ko na to, ano. So dito na yung papuntang Eden, ano. Yan, pang Eden. So itong dito, ito pala di ko napakita kanina, Tagurano. Diyan kami dumaan dati nung ano, nagpunta kami ng Tikitago, yung way na yan, doon papunta ron. Dito ako ngayon kasi sisilipin ko muna yung Eden, ano. Di naman tayo papasok sa mismong loob talaga. So di naman tayo pa talagang ano, papasok sa loob kasi may entrance fee dyan eh. Tsaka parang sarado na ata kasi hapon eh. So sisilipin lang natin yung labas ng Eden, ano. So let's go. Yan, natunog na yung mga kuliglig dito. So time check is 5:45 na ng hapon, ano. Parang inabot na tayo ng gabi. Tulak mode. Hello. Agi lang ko. Yan. Yun na siya. Nakaabot din. Ngiting tagumpay. Wow naman! Wow! Kahit sa pilitang nakaabot. Taspag. Yun know, naabot na natin yung ating goal. Yung ating yung Eden Nature Park. Ayan. Yan yung entrance niya. Ganda rito, maganda dyan sa loob. Nakapunta na ako dyan. Matagal na, siguro 5 years ago. Maluwag yan dyan sa loob. Maganda yan guys. Yan. So hindi ko alam kung hanggang anong oras to sila nagsasara. Siguro ano rin, ganitong oras din, alas 5, ano.
since hapon na, no? Uwi na. Uwi na tayo. So yung inahon natin kanina is lulusungin natin. So very nice, very nice. Sana may ano pa tayo, may lakas pa tayo para makauwi, ano. So yun, bad trip na naman uli guys, ano. Di ko naman na-capture yung palusong moments natin dahil corrupted na naman yung ating videos. Di ko malaman kung ano yung problema, yung action cam ba or yung SD card, o may talagang sa maligno yung or enchanted yung lugar na yun, ano. Kasi nung dati kasi yung nagpunta kami roon, corrupted din yung mga videos ko na ginawa. Bigay ko na lang sa inyo yung summarize ng lusong. So yung ating inahon na sa loob ng 2 oras is nilusong lang natin ng 10 minuto, ano. At sa log natin kay Strava, 57.44 kilometers yung total distance na na-cover ng ating ride, ano. So medyo mahaba-haba rin yun mga kabikers. So wala tayong magagawa eh. Hindi talaga na pakinabangan yung mga ibang videos, ano. So ayos lang. So ito na lang yung closing remarks na ginawa natin para sa ating video, no. Panoorin lang natin. Okay? At yun guys, since nandito na tayo sa Davao Bukidnon Road, so dito ko na tatapusin ang aking vlog. So don't forget to like, comment, and subscribe. At please pakikalimbang yung kampana para updated kayo sa aking mga videos. So once again, Remote Bikerist, laging nagsabing biking is the best exercising. Paalam. See ya.